Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iya'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito. Malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy sino ang maliligtas. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi sa kanila, magandang umaga. Ang tanong po ng isang lalaki sa Ebanghelyo sa ating Panginoong Hesus Nazareno, "Panginoon, Guro, ano po ang dapat kong gawin para makamit ang buhay na walang hanggan?" Ano po yung dapat kong gawin para makamit yung buhay na walang hanggan? At malinaw na sinabi ni Jesus, "Sundin niyo ang mga utos ko. Huwag kayong magnanakaw, huwag kayong magsisinungaling." Alam po natin yung mga hindi dapat gawin. At tinuturo din sa atin ngayon ng ating Panginoong Hesus kung ano pa ang dapat nating gawin. Sinasabi niya ang mga masasamang hindi dapat natin sundan at sinasabi rin ang kabutihang patuloy dapat nating ginagawa. At ano po iyon? Sabi nung Panginoon sa mayaman, ipagbili mo yung ari-arian mo at ibahagi mo sa iba. Ano pong sinasabi ng ating Panginoon? Unang sinasabi po ng Panginoon, hindi naman masamang maging mayaman. Hindi po masamang maging mayaman. Ang masama,
kapag yung yaman ay yung naghahari sa iyong kalooban. Kapag yun na yung nagpapatakbo ng iyong buhay. Kapag doon na lang nakatuon yung iyong pag-iral sa mundong ito. Tunay na nagiging mukhang yaman ka o kaya naman nagiging mukhang pera. Di ba po nakakainis yung mga taong mukhang pera? Palagi na lang iniisip kung paano makakakuha, makakapagparami ng kanilang ari-arian kahit na makasakit ng ibang mga tao. Yun po ang inaayawan ng Panginoon. Kapag yung yaman sa mundong ito ang naghahari na sa buhay natin. At wag nawa nating hayaan iyon. Kaya yung lalaking mayaman sa Ebanghelyo, hirap na hirap siyang ibigay yung nais ng Panginoon para sa kanyang buhay dahil naghahari na yung yaman sa kanyang buhay. Ano pong imbitasyon ng ating Panginoon? Na yung yaman na natatanggap natin sa mundong ito, magamit natin upang makapag-ipon ng yaman sa kalangitan. Matandaan po natin at maalala na yung mga yaman na ating natatanggap ay biyaya pa rin mula sa Diyos. At kapag biyaya mula sa Diyos, nawa palagi nating maalala na hindi lamang ito para sa atin. Ang biyaya para patuloy na lumago, dapat itong ibinabahagi sa iba. Ang biyaya po dapat para lumago ay dapat ibinabahagi sa iba. Hindi po lamang dapat itinatago iyan. Dapat ibinabahagi sa iba. Tanong ko lang po, hindi ho ba kapag kahit gaano kasarap ang mga pagkain, kapag patuloy nating itatago lamang, kapag tumagal-tagal, ano pong mangyayari sa pagkain? Mapapanis po, di ba? Masisira. Ganon din po ang yaman na patuloy nating itatago sa ating mga buhay. Kung hindi natin ilalabas at ibabahagi sa iba, masisira at mapapanis lamang yung mga yaman sa ating mga buhay. At hindi natin magagamit para makapag-ipon ng mas mahalagang yaman sa ating buhay, yaman sa kalangitan. Pakitingnan nga po yung mga katabi, baka napapanis na. Di pa naman. Meron pa pong isang sinasabi yung Panginoon para tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Isa pang paraan, bukod sa pagbabahagi ng kung anong mayroon tayo. Sa unang pagbasa po, inahintulad ng ating Panginoon ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng isang ginto na para malaman natin kung tunay na dalisay ay dumadaan sa apoy. Sinasabi sa atin na yung ating pananampalataya, yung ating buhay paglilingkod, yung ating buhay kasama ng Panginoon, kung minsan talaga dadaraan sa apoy, dadaan sa pagsubok para mapatunayan kung tunay nga tayong tapat sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon. Kaya sasabihin ko po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid, kapag tayo ay nagpapakabuti, kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, palagi po at asahan po natin na may mga pagsubok na darating sa ating mga buhay. At yung mga pagsubok na po iyon ay parte ng ating paglalakbay sa pagiging tapat sa Panginoon. Huwag po nating isipin na porket sumusunod tayo sa Diyos tapos merong dumadating na pagsubok, hindi ibig po sabihin noon, ayaw na ng Diyos yung ating mga ginagawa. Ayaw ng Diyos yung ating paglalakad sa kabutihan na ito. Ayaw ng Diyos yung ating paglilingkod. Kung minsan po kasi ganoon yung iniisip natin, naglilingkod ako sa Diyos, tapos biglang sinusubok ako, baka ayaw ng Diyos yung aking ginagawa. Hindi po ayaw ng Diyos. Ang may ayaw po, yung masamang espiritu, yung nagpapadala ng mga pagsubok sa atin para tayo ay hindi makatuloy sa ating pagiging tapat sa Diyos. Kaya ang imbitasyon po, maging masigasig, patuloy na magsumikap, patuloy na maging tapat, patunayan natin sa lahat ng humihila sa atin pababa na nais natin na maging mabuti, nais natin na masundan ang Diyos, nais natin na maging tapat sa Diyos sa kahit ano pang dumating na mga pagsubok. Mga minamahal kong mga kapatid, dalawang mahalagang paalala po sa araw na ito upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Nawa, una sa lahat,
Huwag nating hayaan na ang yaman sa mundong ito ang maghari sa ating mga puso. Nawa ang Diyos ang maghari sa ating mga puso. Dahil kapag siya ang naghahari sa ating mga puso, mas malalaman natin kung paano gagamitin ang yaman ng ating mga buhay. At ikalawa, sa ating buhay paglilingkod, buhay kabutihan, buhay pagiging tapat sa Diyos, palagi pong may darating na mga pagsubok. Kumapit po tayo ng buong pananampalataya sa Diyos upang manatili tayo sa Kanyang pag-ibig, upang tayo ay manatiling tapat sa Kanya hanggang sa dulo ng ating buhay. Amen.